Nako, heto na mga kababayan. Huli ka ngayon. Update mga ka-DDS, kapapasok ng ombudsman. Kumilos na. Aba, si Escudero madadamay. Nako po, yan po ang ating alamin mga kababayan dito sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. No, bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito sa social media. Aba, eto, unahin na po natin itong si Soto, ha? Eto pong si Senate President Soto mga kababayan, sinisi na naman. Sinisi na naman po ni Soto mga karibin natin ang nakaraang administrasyon ni former President Duterte. Sabi po kasi dito ni Soto, no? Ito po ay patungkol sa China. Sabi ni Soto, no? Soto wants PH-China joint oil deal to succeed after Duterte admin stall. Ayan, matapos daw pabayaan ni Pangulong Pangulong Duterte ang joint oil exploration, no, ng Pilipinas at China, no, ay ngayon hindi rin nagtagumpay ayon po kay Soto. Kaya sinisisi niya ang nakarang administrasyon. Pero teka lang mga kababayan, di ba? O bago po natin sisihin ang nakarang administrasyon, di ba? Parang nung nakaraang taon lang, nung nakaraang buwan ba 'yon or taon, parang gusto mo nang paalisin dito ang mga Chinese ambassador, ang Chinese mga diplomat ng China. Di ba? Ay, grabe mga karibin natin. Kainsuka na naman si Soto mga karibin natin. Matapos po nilang isuka ang China, matapos po nilang halos nga balatan nila ng buhay sa kanilang mga pananalita ang China nung mga nakaraang buwan. Ngayon dahil may problema ang Pilipinas sa langis. Eto, nagbabait-baitan. Nagbabait-baitan si Soto mga kababayan. Gusto pa tayong papaniwalain mga karibin natin na talagang para sila sa bayan, no? Teka lang Wag ganon, no? Wag ganon Soto. 'Di ba? Nako po. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan sa kainsukang si Soto, balimbing kung baga. Ito po sabi po dito ni Paul, si Pinoy ang nag-terminate ng unang deal. Ayan. Sabi po dito, we know already what's your purpose, Pipsy guy. Don't papog effect your coat. Ayan, huli ka na. Diba? Huli ka na, Soto. Diba? Ay, nako. Hindi ko alam mga walang prinsipyo talaga itong mga politiko natin ngayon. Itong mga pinuno natin ngayon. Lalo na ang Senado, lalo na ang House of Representative at yung executive. Mga walang prinsipyo po mga kababayan, no? Akala ko ba Duterte tuta ng China? Anong nangyari dito? Yan. Sabi nga nila, no, sabi po nila kay Senator Dante Marcoleta at Chenador. Anong tawag nyo ngayon sa mga sarili ninyo? Hindi ka rin ba Chenador ngayon? Mas malala ka pa sa Chenador, Soto. Opo, mas malala pa sa Chenador itong si Soto. Dahil kainsuka pa. Diba? Buti si Senator Marcoleta. Bakit? Neutral. Diba? Gusto niyang makipagkaibigan sa China dahil sa mga ganitong pagkakataon na mangangailangan talaga tayo ng tulong sa ating kapitbansa. Kayo, wala na kayong ginawa kundi ang nako po. Ito sabi po dito, Soto and Lacson must walk the talk. Sovereignty and transparency in oil exploration. Ayan na. China will rather wait for Vice President to become President. Correct. Antayin nyo na lang China. Si VP Sara. Para magkaroon ng maganda. Baka trahidorin pa kayo. Alam nyo naman itong administrasyon ito. Trahidor po ito. Opo. Ako, Pilipino po tayo. Na dapat kakampi tayo sa Pilipino. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, no, hindi kasi maganda ang ginagawa nila sa ating mga Pilipino.
sa ating lahat, di ba? Sa taong bayan, di ba? Hindi po nila pinahahalagaan ang taong bayan. Puro mga pansariling interest lang ang kanilang nalalaman. Basta maleta, di ba? Pag maleta, okay yan sa kanila. Pero pag pag Pilipino po, mga taong bayan po makikinabang, wala yan sa kanila. Baka gusto ni Soto, may malitahan na naman dito. Ha? Oy, wag kayong China. Wag kayong papayag na magbigay kayo ng maleta. Diba? Anyway, dahil nga dito sa pangyayaring ito mga kababayan, ito sumabog naman sa galit itong si Kong Paulo Duterte kay SP Tito Soto. Bakit pabago-bago ang posisyon mo sa China? Kasi nga walang prinsipyo. Diba? Walang prinsipyo po itong si Soto. Pabago-bago ang sa China mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Andy, it's how maleta works. It depends on the wind of change. If the boss, BBM will say there's maleta in China, be friendly. Ayan na. Siyempre, sabi po dito, no? Siyempre, depende sa bigayan at kung ilang maleta, diba, totasen. Ayan na mga kababayan, ha? It's all about school bukol. Ayon po kay Hyra Kaindoy. Ayan. Nako. Sabi po ni Yetbo, depende kasi yan. Pag yung maleta paubos na, nag-iiba ang tono. Pero kapag nirefill yung maleta, magbabago ulit yan. Nako po. Grabe, no? Maleta lang talaga ang usapan, no? Sa administrasyong ito, opo, maleta lang po ang usapan. Wala na pong iba. Ha? Only maleta talks, mga kababayan. Sabi po dito ni Leonela, si Soto na ango-ango kasi sa katandaan dapat yung mga matatanda ay hindi pumasok sa politics. Magpahinga na kasi. Paiba-iba ang sinasabi walang paninindigan. Correct. Walang paninindigan talaga mga kababayan. Di tulad ni former President Duterte, no? Very firm ang kanyang paninindigan, no? Very strong ang kanyang paninindigan at up to the last day of his term, nanindigan po siya mga kababayan. Etong mga politiko ngayon mga kababayan, hindi ko alam kung anong meron sa kanila ngayon no? May mga balimbing, yung iba walang prinsipyo, yung iba talagang maleta lang yung habol, di ba? Ginagamit lang ang taong bayan. Kaya sa susunod mga ka-review natin, wag na po tayong magpagamit kung pwede lang. Okay? Bumoto po tayo ng vote wisely, di ba? O yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Dito mga ka-review natin, just comment down below at eto na. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ang opisina ng ombudsman na meron pong plunder case laban kay Martin Romualdez. Supreme Court po ang sinimula na ang oral arguments diyan. Okay? So, bago natin pakikinggan itong mga balita na ito, like and share muna sa video na ito para marami po ang makaalam sa nangyayari. At sa mga first time dito, subscribe na po kayo. Okay? Sige, ito, panoorin natin itong balita na ito. Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At heto, pag-uusapan natin itong gaano ito katotoo, no? Na itong ombudsman ay naghahanda na raw ang opisina ng ombudsman na meron pong plunder case laban kay Martin Romualdez at Chis Escudero. Dalawa. Ako dito, no? Hati ang pananaw ko dito rin. Kasi itong si Martin Romualdez, parang hindi ako naniniwala na siseryosohin ito ng ombudsman. Okay? At sisigurado ako dyan ang opisina ng ombudsman na meron pong plunder case laban kay Martin Romualdez. Supreme Court. Bigat yun. Yung binanggit ni Chis Escudero, si Martin Romualdez. Siguro, duda ako rito, nagalit si Martin Romualdez. So mga kababayan, no? Sabi niya kay BBM, ako
So talagang wala naman talagang naniniwala dyan mga ka-review natin. Dyan po sa palabas nila. Actually, drama lang siguro ito mga ka-review natin, no? Itong pag ano kay Romualdez ng ombudsman. No, alam naman po natin yung ombudsman tao po yan eh. Tao po yan ni Romualdez. Sabihin na natin Romualdez kasi pinsan naman sila ni Marcos, di ba? Hindi po nila kakantiin yan eh, si Romualdez. Kaya palabas lang ito. Kunyari lang po ito para sabihin may kaso si Romualdez sa ombudsman mga kababayan. Analysis ko lang ito ha. Baka sinabi ni Martin Romualdez, ano ba ito? Ang Senate President mo, tinamay ako, binuking ako. Sana gaganti rin tayo dito kay Chis Escudero. O di syempre, kasi pinsan sila eh, Martin Romualdez at si BBM. Ito, duda ko lang ito ha, na baka ganito ang nangyari. Siguro sinabi ni BBM, okay, gaganti tayo. Okay, itong halik sa puwet na si Remulla, Remulla, gawin mo nga ito ng paraan. Ipahamak mo rin yan, yung si Chis Escudero. Tapos, para Para hindi halata, no? Isabay mo na kay Romualdez pero sa Escuderong tirahin mo. Ganun lang yun mga kababayan. Kaya pustahan pa tayo, no? Hindi talaga yan. Maybe si Escudero madadamay pero si Romualdez hindi po talaga yan magagalaw hanggat, okay? Hanggat ang presidente po ay si President Bongbong Marcos Jr., no? They are above the law, mga kababayan. Kasi si BBM tinatrabaho rin nila yung rating ni BBM kasi napahiya na sila eh. Nag-negative na yung rating ni BBM eh. Okay, sige. Para hindi ako mapahiya nito, imbestigahan natin yung pinsan kong si Martin Romualdez para sabihin ng taong bayan na itong administrasyong Marcos walang pinipili kahit pinsan ko iimbestigahan namin. Parang gano'n ha. So, imbestigahan natin si Martin Romualdez. Imbestigahan rin natin si Chis Escudero para makaganti rin tayo. Kasi nafe-feel na nila na si Chis Escudero papunta na dito eh. Liliko na kay VP Sara eh. So, yan. Ang nangyari, sabi ni BBM, gawan mo yan ng paraan para tataas yung rating natin kasi nag-negative na tayo eh, napahiya na tayo. Imbestigahan mo yung pinsan ko, pero ang papapanagutin natin yung si Chis Escudero. Baka may gano'n ha, itong mga analysis ko, baka mag-bingo ako dito ha. Ayon kay Maharlika. Bingo! So, ganun pa ang nangyari. Ito yung balita, panoorin natin. Inihahanda na raw ng Office of the Ombudsman ang plunder case laban kina former House Speaker Martin Romualdez at Plunder case. Senador Francis Escudero kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may conspiracy Ito rin si Remulla kasi. Nasasayangan ako dito kasi magaling sana itong si Remulla na sa kanyang kagalingan, Nako, hindi naman magaling yan mga kababayan si Remulla, no? Actually, nabudol lang tayo ni Remulla nung panahon ni former President Duterte kasi sumasabay si Remulla kay Mike Defensor, kay Senator Rodante Marcoleta sa pag-iimbestiga sa ABS-CBN, no? Yun lang, doon lang natin si Remulla nakilala, no? At naramdaman natin na parang ganun. Pero ginamit lang pala tayo mga kababayan, no? I mean, pinasakay lang tayo ni Remulla. At the end of the day, ito pala ang totoong kulay ni Remulla mga kababayan. Sumang-ayon siya kay Erwin Tulfo sa sometimes we have to bend the law. Alam niyo bakit nagagalingan ako dito sa taong ito? Kasi maganda na sana yung ginawa niya doon sa ABS-CBN noon. 'Di ba? Yung talagang inimbestigahan nila yung ABS-CBN patungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Humahanga tayo sa kanya doon dati. Ay nako, ewan ko lang. si umano sa likod ng anomalya batay sa mga Senate testimony. Sa Mayo, planong isampa ng Ombudsman ang kaso. Wala pang pahayag si Romualdez at Escudero tungkol dito.
Tingnan lang natin ha. Yun ang sa akin. Tingnan lang natin kung itutuloy ba nila ito, no? Baka ingay lang ito. Baka pag dating ng panahon na mag-ano na sila, si Cheese Escudero na ang ano, may kaso. Pero eto, bibilib talaga tayo dito sa ombudsman kapag tinuluyan niya itong si Romualdez, mga kababayan. Ha? Pero ang problema nga dito, hindi natin naririnig na kasama si Romualdez, no? Doon po sa mga investigasyon, no? Sa mga report po ng Senado, di ba? Yung Blue Ribbon Committee. Okay, sa ICI, wala rin mga kababayan. Kaya, paano mo ma-justify ngayon? Di ba? Paano ma-justify yan kung hindi siya nasasali doon sa ICI, sa Blue Ribbon Committee dahil na pinagtatakpan, no? Pero still, no, huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit si Remulla ang nandyan, no? Malay natin magkaroon po ng napakalaking milagro po mga kababayan at isang araw pagising natin, pinupusasan na yung malaking buhaya, ng House of Representatives. Yan mga karabin natin. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.